Hello mga ka-DIY, so welcome back sa YouTube channel natin, no? So meron din nila dito sa atin mga ka-DIY, isang welding machine na ang brand ay Miltank. So ito mga ka-DIY ay 305 amperes na. So yan. Bali matagal na ito na-stock mga ka-DIY, no, na abutan ito ng 2 taon sa sa may-ari, at wala na rin itong mga screw nung dinala dito sa atin. Yan. At medyo marumi. Nakita naman natin sa appearance na isang welding machine ay medyo marumi na yung kanyang kasi napabayaan na. So ngayon ay nag-decision si sir na ipapaayos na lang uli para magamit naman. So dito mga ka-DIY ay wala na itong screw dahil dinala dito sa atin na nakabukas na. So hanapan na natin ng screw to kapag ma-repair natin. Kalawangin na rin yung mga chassis. Yan. So ang problema din itong mga ka-DIY ay walang power. At napansin ko sa kanyang ay may ngat-ngat na ng daga. So konti lang naman, so lagyan natin ng tape mamaya yan, no. So bago natin isaksak ay mag-visual checking muna tayo dahil maraming mga alikabok sa loob. So na-stock to ng matagal na panahon. Ang unang gagawin ay i-cleaning muna at mag-visual checking. Napaka-importante yan mga ka-DIY na mag-visual checking muna bago isaksak ang isang unit para yung mga alikabok na kumapit sa mga parts ay hindi gaanong ma-damage yung ating mga board, no. Dito mga ka-DIY, ito yung kanyang control card section. Ito nagdadala ng ating frequency o drive ng ating IGBT. Siya yung nagko-control sa atin sa operation dito sa pagtaas ng amperahe at magbibigay ng signal kung may sira sa ating oscillite. At the same time, ang control card ay nagbibigay din ng pulse or signal dito sa ating IGBT. Dito mga ka-DIY, ang part ng ating IGBT ay yan. So ito yung part ng ating IGBT. Ito yun yung dito kahit hindi titingnan sa itaas, no. So ito yung ating ito yung ating fast recovery diode. Yung dulot-dulo ay magkasama, ibig sabihin ay fast recovery diode yan. At yung section naman ng ating IGBT ay nandito. Ito tatlo, isa, dalawa, tatlo. Yung hindi magkakadikit na paa, ibig sabihin na IGBT yan. Ito 1, 2, 3 o gate, collector at saka emitter, no. So yan, tatlo, isa, dalawa, tatlo. Wali dalawang dalawang IGBT lang yung ginamit. At yung sa fast recovery diode naman natin ay ito, isa, dalawa. So dalawa din. Dalawang fast recovery diode at the same time dalawang IGBT. So saksak mo natin. Dito ay napansin ko kagad dito sa control card ay medyo marumi yung kanyang ito sa oscillator natin, no, na SG3525. Ayan, tapos dito naman yung ating dalawang control para sa ating LCD. Ito yung nagbibigay signal ng ating frequency papunta doon sa ating IGBT, no. At ito naman yung kanyang yung isang parts naman dito. Ito siya. Ito naman yung ating comparator IC at saka yung dalawang 4688, no. Ito yung 4688. Ito naman yung LM358, yung ating comparator IC, at ito naman yung drive sa ating frequency, no. Yan. So papaliguan muna natin yan kasi medyo medyo kalawang na yung circuit at saka yung optocoupler ay medyo kalawangin na rin. Ang gagawin natin ngayon ay mag-cleaning muna tayo saglit bago natin isaksak para maiwasan natin yung pagkasira ng isang circuit sa matagal na panahon na na-stock. Ang gagawin natin ay bubuhusan natin ito ng 141B, yung pang-cleaning na ating mga rep at saka aircon, no, pang-flashing. Ang gagawin natin ay bubuhusan muna natin na yan at saka i-cleaning muna natin bago natin isaksak ng tuluyan, no. Tanggalin na rin natin yung mga wiring na dapat natin tanggalin. Yan. Basta matagal na panahon ang isang welding machine ay napabayaan, so dapat cleaning muna bago natin isaksak. At the same time, siyempre, samahan natin ng visual checking. Pagkatapos nating mabuhusan ng 141B at ma-brush na natin, so gamitan natin ng hot air para malinisan o tumuyo yung yung nilagay natin na 141B na chemical sa pang-cleaning or
ibilad natin sa araw kung wala tayong hot air. So gagamitin natin ay yung araw lang muna, no, para matuyo yung circuit. So dito mga ka-DIY, no, so may napansin tayo sa pagkalilinis natin, no. Meron dito isang resistor, no, yan, no, na putol paa. Pero problema niya ay wala siyang color code kasi may color coding pang isa. Kasi ang natira dito ay 01 lang, no, or black or brown. So 01 ang ibig sabihin niyan. So meron pa yung isang guhit dito na nawala sa dito na section, no, yung kinalawang. So baka 100 to o 100 ohms. Kasi galing siya sa isang 24 volts na diode, lalabas, magre-rectifier gagamit ng isang resistor at papunta siya sa LM, papunta siya sa isang regulator, no, sa 7805. Ang 5 volts nito ay supply yan dito sa ating LCD. Ito yan yung 7805, no. Yan at minsan kapag wala ng display yan, ang ating welding machine ay pag wala siyang 5 volts na nilalabas. Kung may 5 volts ay dapat mabubuhay yung ating LCD. Pagka magkaroon ng problema yung ating dalawang MOSFET, so hindi magdi-display kasi nagpo-protect yung ating circuit, no, pagka may problema itong dalawang MOSFET natin. So dito balik tayo, ito ay hulaan muna natin ngayon. So lalagyan ko muna siya ng 100 ohms. Kasi natira dito ay black, brown or 01. It means ay maring 100 ohms to, or mataas pa or mababa pa. O tingnan na natin mamaya. So kabitan ko kahit 100 ohms lang. So yan, bali sira kasi yan, no, putol. Okay, bago natin isaksak kasi kailangan natin ng 5 volts dito para mapaon natin yung pinaka LCD natin. Kailangan ng maliit or mababang supply muna yung mabuhayan natin para magkaroon ng display yung LCD. Okay, so papalitan ko lang muna to. 100 ohms. Try lang muna natin. So yun, naglagay tayo ng 100 ohms o 101 o 100. Okay, so ibalik natin tapos isaksak muna natin. Titingnan natin kung ano ang kondisyon ng ng welding machine. So step by step natin to troubleshoot para malaman natin kung ano talagang naging sanhi, kung bakit siya natambay, no, o nagpahinga ng mahabang panahon. Ang gagawin natin ngayon ay ipa-plug in muna natin, no, dito sa ating main na power supply galing sa ating breaker. Ay wag muna natin isaksak dito, no. Dadaan tayo sa isang series valve para magkaroon tayo ng protection, no, para hindi sumabog yung ating IGBT kung may problema man. So saksak natin, tingnan natin kung ano talaga ang sitwasyon. Natapos natin i-cleaning, saksak muna natin. Ngayon mga ka-DIY ay nakasaksak na yan, at kung napapansin nyo ay biglang umikot yung ating pan. So ngayon ay ibig sabihin pumasok yung power natin dyan, o yung ating 220 volts, at napapansin natin na wala naman siyang display dito. Ang gagawin natin ngayon para ma-confirm natin ay mag-voltage checking muna tayo dito sa ating supply. Ayan. So mag-check muna tayo ng mga voltahe kung saan umabot. Dito tayo sa DC, no. Ang unang i-check natin ngayon ay ang bridge rectifier diode. So kanina umikot naman yung pan saglit at namatay. It means ay pumasok yan dito sa ating rectifier diode, no. So dito nakakuha tayo ng 275 volts sa ating DC out, no, sa power supply section. At next na gagawin natin ay pupunta tayo dito sa ating secondary out na para malaman natin kung may supply. Secondary out. So dito tayo sa capacitor. So dito tayo mga ka-DIY, no, sa secondary out. Titingnan natin dito. Dito yung secondary niya sa supply, para sa supply sa pan at saka supply sa ating LCD, no. Itong area na to yung may chopper transformer, ito siya. Chopper transformer, diode na dalawa, at saka ito yung ating filter capacitor, dapat may supply yan. So kung magkukuha tayo ng grounding sa katawan at iti-test natin kagaya nito, mag-ground tayo, tapos dito tayo sa positive ng ating diode ay walang supply. It means ay nagpo-protect yung ating supply, no. So meron itong problema kaya ayaw lumabas yung ating secondary. Para ma-confirm natin mga ka-DIY, so pwede natin tanggalin yung dalawang MOSFET
dito sa ating control card para malaman natin kung makalabas yung supply niya. Okay, so dito, bunutin muna natin. Ito yung tatanggalin muna natin, no? Dalawang MOSFET, no? Na 4668. I-remove muna natin itong dalawa. Ito isa. Dalawa. Ayan, bali nakapatay ngayon yan, pero umiikot yung kanyang pan. Ano? So naramdaman ko kanina, no, na pagbunot natin ay umikot saglit yung pan. Ulitin natin, saksak ulit natin para makita nyo rin. Yun, umikot, di ba? Yun, umikot. Kita nyo, umikot naman siya, oh. Tapos kapag binunot natin, ay iikot yung pan. Yan. Ibig sabihin ay gumagana yung gumagana yung ating control board. So nagpo-protect ito. Kaya patay hindi yung pan dahil dito sa ating 4668 na MOSFET, no, na 8 pin. Nagpo-protect yan, kaya ganyan yung nilalabas na si Thomas ng ganitong klase ng welding machine. So balik tayo dito, ito yung i-remove natin na MOSFET, no, 4668. Tanggalin natin yung dalawang yan. Pwede naman natin na i-test muna gamit yung ating buzzer mode sa ating tester. Titingnan natin kung ma-short. So yan, mag-buzzer test tayo. Ang isang test prod ay ilalagay natin sa common drain, no, ng ating 4668. So buzzer, yung isang test prod ay ilalagay natin dito sa ating drain ng ating 4668 at i-slide lang natin dito bandang itaas. Tingnan natin kung may short. So wala naman, no. So dito tayo sa isa. Sa common drain din yan, no. Magkakasama yung drain yan ay magkakasama, no. Magkakasama yung paa ng mga drain, yung apat. Ito yung entrance natin sa supply. 1 2 3 4, yung apat. Ito naman yung entrance sa kabila. At yung drain ay magkakasama yung mga paa nila. So slide lang muna natin. So walang short sa kabila, wala naman siyang short. So gagawin natin ngayon ay wag muna nating palitan to dahil wala namang short, no. Baliktarin natin yung ating test prod. Ito yung ating 4668 na MOSFET. So kapag walang short, kapag in-slide nyo at walang short, it means ay wag nyo munang bunutin, no. Pwedeng dito muna tayo mauna sa ating comparator IC, ano. Actual na natin palitan yan ang comparator IC. Ito yan. Ang numero ng ating comparator IC ay LM series na 358, yan, no, LM 358. So yan ang papalitan natin, no. Maghahanap tayo ng IC na ganito. At ito muna yung uunahin natin na palitan. So wag muna tayong mag-remove ng dalawang MOSFET dahil hindi naman shorted, no. So ito ay papalitan natin yung ating comparator IC. Okay? At ito naman yung isang IC natin. Ay mamaya na kung pwede palitan natin ng bago kasi kinakalawang na yung mga paa nito. Ito lang muna ang unahin natin i-remove. So yan mga ka-DIY, no, bali ito yung ating i-remove na yung LM358. Yan, LM358 na comparator IC. Okay, so i-remove natin yan.
Ngayon ay saksak natin. So walang reaksyon. Ito, yung LM ay yung ano pala, 4668. Tanggalin na lang natin 'to, dalawa. Ito at saka 'to, dalawa. Ngayon ay saksak natin. So confirm no na nagproblema tayo sa ano, sa 4668. Yan, gumana oh. So ngayon ay may power na yan mga ka-DIY, no? Ito yung pinalit natin kanina, no? Ito. Ito yung ni-remove natin kanina, yung 4668. Ito naman yung papalit natin ngayon, bago na IC. MOSFET na 4668, yan. So yun, naka-remove yung dalawa kanina, no? Yung dalawang yan. Ang gagawin natin yan, bago natin lagyan ng 4668 ay i-confirm muna natin kung tama ba yung voltaheng binabato, no? Sa input natin, kasi yung apat na pin na yan ng 1, 2, 3, 4 ay merong exact ano yan, voltahe na dapat i-check natin bago kabitan natin ng 4668. Okay, so tara, i-testing muna natin. So yung nilagyan natin ng resistor, so tama naman, no, natin ohms. 100 ohms pala, 101, so 100 ohms yan, yung pinalit ko kanina, yan o. Supply lang naman yan sa 5 volts natin dito. So kapag sira kasi yung ating ano, MOSFET na dalawa, hindi yan mag-display dito, no. Kung sakaling buo naman yun ito, yung resistor na pinalit natin, kung sakaling buo naman yan at saka sira yung 4668 natin, hindi yan magdi-display yung ating LCD. So ganun lang i-confirm. So ayan mga ka-DIY, no, bali tinanggal ko muna doon sa pinaka-frame ng ating welding machine. Halos maubos ko nang baklasin yung lahat ng resistor dyan mga ka-DIY, no. Isa-isa ko talaga baklasin. So wala akong makita talaga mga ka-DIY, no. So ito lang talaga yung possible na sira dyan. Kahit itong ating PWM ay pinalitan na natin ang ating controller. Itong ating ano, op amp or yung IC na ito pinalitan natin. Tapos ito naman yung dalawang MOSFET, wala pa rin. Tapos lahat ng mga resistor ay pinagahaan ko na. So wala talaga akong makita dyan mga ka-DIY, no. Kahit itong mga Zener diode natin ay pinag-check ko na yan. So ito lang talaga yung ano na to, yung apat na to. Ito lang hindi ko napapalitan. Chinek ko naman mga ka-DIY, so mas maganda talaga ito ay actual na palitan. Dito siya nanggagaling yung ano, papunta dito sa ating input, no. Dito sa input natin, dito nanggagaling sa transistor na to. So ito lang yung wala akong stock mga ka-DIY, no. So next time mag-stock nga ako nito para makuha ko itong mga trouble ng mga ano, hard trouble. So wala, nagsishort talaga yung isa natin na ano, na 4688. Ang gawin talaga natin dito ay palitan na lang natin, no. Kasi sobrang luma na rin at matagal na na-stock. So mas madali ito ay palitan. Ganito lang gagawin natin, no. Yan. Balian na lang natin. Oh. Tapos tanggalin na lang natin dito sa pagkakahinang. Pagka ganito mga ka-DIY na natanggal nyo na,
Alalayan nyo lang ng ng matalim na bagay dito habang iniinit sa ilalim para matanggal. Gaya nito. Yan. Applyan muna natin ng tingga. Cut muna natin yung mga existing. Lagyan ng paste. Ayan, bali may unbalance kasing voltage kaya namumutok pa rin siya ng ng 4688 natin. Kaya hindi makuha yung trouble dahil dun sa mga transistor na yun mga ka-DIY, no. So yan, mag-stack ako noon para meron tayong pampalit. Pero kung ayaw niyo naman gusto mag-trouble, mag-hard trouble, so palitan niyo na lang ng palitan niyo na lang ng control card. Mas mabilis sa tanggalin. Kasi dahil ito mga ka-DIY ay naka-tube kaya matigas tanggalin. Yan, di ba madali lang tanggalin? Bali, ito naman yung bagong binili natin. At ito naman mga ka-DIY yung luma kanina. So yan. Palitan natin to ng bago. Okay, tara, salpak natin to. Dapat pag bumili kayo nito mga ka-DIY ay same ng itsura at same din yung pin na pagpapalitin nyo, no? Dapat parehas yung pin. Kung ilang pin, mawa ito 31 pin. So bibili nyo ay 31 pin din na luma. 31 pin yung luma, 31 pin siyempre yung bibili natin na panibagong control card, no? Salpak na lang natin dito. Tapos na nating linisan yan. Malinis na yan. At hinangin na lang natin, no? Lagyan natin ng flux para mas maganda yung kapit ng ating tingga. Ang gamit ko pa lang ganitong flux, no? Amtek, tapos gamit ating tingga diyan ay Ichikawa. Marami nagtatanong sa akin kung anong tingga ginagamit ko. Ichikawa po 'yan. So yan kasi nakaano sa ilalim. Ichikawa. Tara, hinangin natin. Ichikawa ang brand.
Ayos. So ayan mga ka-DIY, no, nilinisan na natin. Tapos ikabit na lang natin sa ilalim. Kaya niya dito, tapos i-testing natin. Ayos. Mga ka-DIY, pagkatapos natin ikabit yung control card, ay testing na natin. Binalik ko na yung wiring. Ayan, dito kasi kanina ay baliktad dito. Itong socket na to ay nakapasok doon sa paloob. So binaliktad natin yung socket. Baka ma-encounter kayo ng ganito na baliktad yung socket, baliktarin nyo na lang, itulad nyo na lang sa original. Ganito. Kasi yung socket niyan ay doon sa kabila. Yung lock dito. So binaliktad ko muna, baka magkamali kayo, maka-encounter kayo ng bumili ng ganito tapos baliktad yun dito. Ang tendency niyan mga ka-DIY ay hindi yan magdi-display pero maglalabas yan ng output. Ito mga ka-DIY ay yan. Saksak muna natin. So yan mga ka-DIY, normal na, no. Dito sa display mga ka-DIY, ayan 140. Okay na yung display mga ka-DIY, no. Ngayon sukatan natin ang voltahe sa output. Dapat DC around 40 volts hanggang 70. 40, 50, 60, 70 volts, no, DC. So dito tayo sa output magsukat. Dito. Tingnan natin kung yan, meron tayo nakukuha ang around 53 volts, no, sa output. Ibig sabihin ay okay na to. No? So testing tayo dito sa ating welding machine na inayos. Yan. Lagyan ko ng bagong rod. Testing natin. Yan. Swabe mga ka-DIY, no? Swabe yung luto ng welding machine. Pwede ulit pang kontrata. Ayan, ayos. Ayos mga ka-DIY, no. Kung walang choice, to palitan na lang itong control card. Ito na lang yung hindi natin nakukuha dito, yung 4 na transistor. Yan na lang, walang stock tayo para makawa na natin yung hard trouble ng welding machine. So hanggang dito lamang mga ka-DIY, no, yung ating video, at maraming salamat sa inyong panonood. Palike na lang at pasubscribe sa ating YouTube channel, GM Tutorial. Hanggang dito na lang. Bye bye.